Isa sa ipinagmamalaki ng lungsod ng Makati ang kanilang pagiging leader pagdating sa information technology. Ang city government ng Makati ang kauna-unahang local government na nag-install ng fully functioning local area network o LAN. Nakakonekta ito sa lahat ng opisina at departamento ng city government. Maliban dyan, high-tech na rin daw ang mga pulis ng Makati. Tingnan nyo, headquarters pa lang, sosyal na. Sa ngayon, ito na yata ang pinakamataas na gusali ng police headquarters sa buong Maynila. Hindi lang yan, dahil kung pagiging high-tech rin lang ang pag-uusapan, meron na ring nakakonekta na LAN sa local police at fire station headquarters. Dito sa itaas ng Makati City Hall, matatagpuan naman ang Makati Command, Communications and Control Center. Meron sila ditong tinatawag na C3 na namomonitor ang mga major streets sa bahagi ng Ayala Avenue at ilang bahagi sa Makati Avenue. Paki-explain nyo na nga po sa amin, ano po ba itong Makati Command, Control and Communication Center? Okay, ang Makati Command Control Center is the operation arm of the Makati City Disaster Auditing Council. Ang ginagawa nito is to handle emergencies. Just like kung meron tayong mga fire dyan o kaya may mga na-aksidente, then we can deploy our ambulance. Makikita natin sa ating praxis mapper, yung mapa natin dyan. Makikita natin dyan yung mga emergency vehicles natin. We can direct them. And not only that, yung traffic situation, we can monitor din. Tsaka yung mga ibang tawag sa amin dito, mga inquiry, saan yung mga whereabouts ng isang establishment, kaya din namin silang i-handle. Ganun yan. Gano'n po kabilis ninyong marespondehan yung mga emergencies na gano'n? Kalimitan yan, depende sa tawag. Pero sa aming record, 4 to 7 minutes, nandun na po yung kagad ang pinaka-target namin, nandun na kagad. Lalo na sa central business district natin sa Makati, kitang-kita mo na kagad yung traffic situation kagad. So makita na kagad namin ito kung saan yung talagang heavy traffic. And we can direct our mga Makati Public Safety personnel, mga Makati Traffic Police para maiayos kagad yung mga traffic. Kahit pala napakarangya ng lugar, secured pa rin tumira dito. Dito sa Makati, kahit na napakamoderno na ng mga gusali at ng mismong lugar, itinuturing pa rin nila na isa sa pinakaimportanteng bagay na dapat nilang pangalagaan ang kapaligiran. Kaya kung napapansin ninyo, hindi pa rin mawawala dito ang mga puno at halaman. Hindi lang pampaganda ng landscape, kundi nakakatulong para mabawasan ang polusyon. Isa sa kanilang nakikitang paraan para mabawasan ang papalubha ng polusyon, hindi lang dito sa Makati kundi sa buong mundo, ay ang paggamit ng electric jeepneys o e-jeepneys. Alam ko marami na sa inyo ang nakarinig nung e-jeepney. Alam niyo yon, di ba? Pero nakasakay na ba kayo doon? Ako hindi pa. First time ko rin to, kaya tara samahan niyo ako sakyan to. July 4, 2007 nang i-test drive sa Makati ang kauna-unahang e-jeepney ng bansa. Ang naturang mga sasakyan ang nakikitang alternatibo sa mga jeep na ginagamitan ng gasolina.
Ang e-jeepneys ay pinatatakbo ng 5 horsepower electric motor engines na may 12 batteries na, kung fully charged, ay kayang tumakbo ng 120 to 140 kilometers na may tuling 40 kilometers per hour. Ang mga baterya ay 8 oras na charge sa ordinaryong 220 volt power socket at pwede na itong magamit for 3 days. Ang mga debateryang jeep ay pwedeng sakyan ng 10 hanggang 12 katao. Okay. Ingat po kayo. Okay. Bye-bye. E-jeepney ay dinevelop para mabawasan ang epekto ng greenhouse gases sa climate change. Dahil ang Makati ang pinakaimportanteng syudad kung ang pag-uusapan ay finance and commerce, kaya naman napakarami ring hotel sa matatagpuan dito na nag-o-offer ng glamorous accommodations for a competitive price. Sa kabuuan ay halos umaabot ng 30 ang bilang ng naglalakihang hotels dito sa Central Business District. Dito ay 5-star hotels. Isa sa mga 5-star hotels dito sa Makati ang Manila Peninsula Hotel na nakatayo sa pagitan ng Ayala at Makati Avenue. Ang luxury hotel ay counterpart ng Peninsula Hong Kong. Kaya hindi na kailangan pang magpakilala sa publiko dahil kilala na ito bago pa man nagtayo ng katulad na hotel dito sa Makati. Puro trabaho at business lang ang pwedeng gawin dito sa Makati, aba hindi. Dahil meron din ditong lugar kung saan pwede kayong mag-relax ng libre. Dito pwedeng mag-break ang mga taong gustong tumakas sa busy Central Business District. Ito ang Makati Park and Garden na matatagpuan sa JP Rizal Extension West Rembo. Harapan ito ng University of Makati o UMac kung tawagin ng mga taga rito. Nasa gilid naman ito ng Pasig River na naging saksi na rin sa maraming pagbabago sa bahaging ito ng Makati. At dahil nga katapat lang ng university, karamihan ng mga nagpupunta dito ay mga estudyante na mas gustong dito na lang mag-review. Ito ring pasyalan ng mag-anak ang lugar na ito. Sarap mag-bonding. Ng parke ay matatagpuan ang Heroes Plaza, ang itinuturing na centerpiece ng garden. Dito nakatayo ang monumento ni Gat Andres Bonifacio bilang pag-alala sa pagkakatatag niya sa Katipunan.
Hindi man taga rito si Bonifacio, naging leader naman siya ng local hero ng Makati na si Pio del Pilar. Main attractions ng Makati Park and Garden ay ang mga fountains na bukas na simula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Dahil sa ganda ng landscaping, ginagamit na rin itong venue para sa iba't ibang social functions. Isa na namang landmark na siguradong patok sa panlasa nating mga Pinoy.